Ayan. So, yung mensahe ngayon ay pagtatapos ng Matthew chapter 10. Sobrang lakas ito. Ayan. Quick tayo, no? Quick review. Yes, class year. In Matthew chapter 10, Jesus was sending out disciples to preach the gospel. And they just received instructions, hindi po ba? Instructions along with the warnings, along with the challenges and the rewards. Okay? And pero sa pinakahuling part ng kanyang instruction ay meron ding mensahe for those people who will act as their support. Pero bago po na muna lahat, tayo po yung sandali manalangin. Panginoon Diyos, pinupurihan ka po namin muli at pinasasalamatan sa umaga po ito. And we're humbly asking po, Lord, for sa guidance po, Lord, and for open hearts and minds sa pakikinig po. And we're also humbly asking, Lord, na tanggalin po lahat ng distractions po, Lord, na makakahanap po sa aming pakikinig, Panginoon. And nawa po, kung po mensahe po, ang galinisin po namin ngayon ay hindi lang po mag-stay sa loob po ng church, but sa labas din po. At hindi lang po ngayon sa ating Panginoon, pati na rin po bukas at magpakailanman. Ito po ang aming sakot na langit sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, since usapang welcoming po tayo ngayon, remind ko lang po sa inyo na welcome nyo na po ba yung katabi ninyo? Baka pwede i-welcome nyo naman po, no? Welcome po natin yung isa't isa. Yan, ano na po ba kayo? Nakapag-good morning? Oh. Or naalala ko na, no? Diba? Okay. So, sige, ano po tayo? Ang ano po natin ngayon ay welcoming the Lord. Pero, a different way. Sige po, next slide po tayo. Okay, meron pong tatlong core messages na gusto ko pong maiparating sa inyo. Una po ay welcoming the disciples of Christ is equal to welcoming Christ and God the Father. Yung next po ay the prophets and the righteous reward. And last po ay small acts of kindness will never go unnoticed. So, ayan, diba? Spoiler alert agad. Okay, so, umuna po muna tayo sa unang core message. Next po. Okay. So, from the first chapter po, sa 40, anyone who welcomes you welcomes me, and anyone who welcomes me welcomes the one who sent me. Ayan. May short na kwento lang ako. Alam niyo ba nung bata po ako kasi, nahilig akong makikapit-bahay. Diba? Alam niyo pag bata, magugulat ka na lang may bata sa tapat ng bahay ninyo, may hikain pa. Ako po yun. Okay. Tapos, lagi sinasabi sa akin ng mga tita ko, mga magulang ko, sinasabi sa akin, ayusin mo yung ugali mo doon, nasa kapit-bahay ka. Kung anong gagawin mo doon, magre-reflect sa akin. Magre-reflect pa, nakatinalaki. Magre-reflect kung sino ka sa bahay. Okay? And yun po yung natin ang kultura bilang yun. Sino po rito yung nakaranas, nakarinig na ng gano'n, sinasabi ko, ayos ka. Kasi kung anong gagawin mo doon, magre-reflect sa atin yan. Okay? Kasi, ang principle na ginamit dito sa verse na to. Kasi yung identity natin ay nakatay with our family and our community. Kaya sinabi ito, anyone who welcomes you, welcomes me. Okay? Sinasabi dito na welcoming Christ, ay welcoming the disciples of Christ, you're also welcoming the presence of Christ Himself. And also, hindi lang siya, and God the Father din. Bakit? Kasi the disciples of Christ, they represent the Lord. And hindi lang sila nag-a-act para sa sarili nila, they're acting for the kingdom of God. Okay? So, gusto ko po kayong tanungin, kung nakikita po natin ang ating brothers and sisters serving in the church, what do you see? Do you only see a person? Or do you recognize that God is in them and working through them? Baka kasi kaya tayo nahihirapan to welcome o suportahan ang ating mga kapatid sa pananampalataya dahil we refuse to recognize that God is in them. And ang nakikita lang natin is sila as person, not as disciple of Christ.
natin yan. Next. Next. Ayan. Yan. Oh, may transition, di ba? Gusto ko sana yung pa-airplane eh, pero hindi ko nakita yung transition na yun. Okay. Ayan. So, sinasabi dito ay the prophets and the righteous reward. Whoever welcomes a prophet as a prophet will receive a prophet's reward, and vice versa rin same din sa righteous person. Whoever welcomes a righteous person as a righteous person will receive a righteous person's reward. So before we proceed to the rewards, let's talk about what does being a prophet and a righteous person mean? Saglitan lang. Let's come up. Next, ayan. Sinasabi dito, ang prophet o ang propeta ay someone sent by God to speak His word. And ang righteous person or ang matuwid na tao ay someone who walks in God's standards of righteousness. Bakit po sinabing God's standards of righteousness? May pagkakaiba po kasi sa standards ni Lord at sa standards ng society. Dahil society change. Ang society, magkakaiba yung standards nila based nga sa lugar eh. Hindi po ba? But yung standards ni Lord is unchanging. And, yun po ay absolute. So, proceed po tayo sa welcoming a prophet. When welcoming a prophet as a prophet, bilang propeta, okay, hindi sinusuportahan mo siya dahil hindi dahil sa gusto mo siya as tao, but you recognize yung kahalagahan ng role niya as messenger of God. Kaya nang sinabi ni Jesus na welcoming a prophet will receive a prophet's reward doesn't mean na kapag winelcome ang propeta ay magiging propeta ka rin. It means na you're also sharing yung blessings and rewards na mapupunta sa kanila. Dahil when you're supporting a prophet, next po tayo. Ayan, supporting the prophets will count as a participation in his mission. Yung reward na sinasabi ko, hindi po yung certificate of participation lang It's even better than that. Okay? So, paano po naman sa sinasabi sa righteous person? Parehas lang rin. Sa righteous person, ang matuwid na tao, susuportahan mo ang mga taong namumuhay ng matuwid, makatanggap ka rin ng gantimpala para sa matuwid. Pero you know what's even better than that? Since you're supporting them, you will also have a reward. Okay? Next po tayo. May reward. By supporting them, you will also learn to live righteously. Okay? Yan po yung isa sa mga rewards. And patuloy nga rin sinasabi sa Biblia na tayo ay mabuhay righteously. And supporting one another, supporting a person who's living righteously, is also part to all. Okay? Next, bilis no? Diba? Parang speedrun po kayo. Okay. Small acts of kindness will never go unnoticed. Sinasabi dito sa last verse, and if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, truly I tell you, that person will certainly not lose their reward. Tanungan ko po kayo, kapatid, mahirap po bang bumili ng tubig? Mahirap po ba? Hindi po, di ba? Hindi po. So sinasabi na agad dito na yung pagbibigay ng tubig ay may reward. In that smallest act of kindness. And sinabi ni dito yung about sa little ones. Alam mo, sinerge ko yan, iniisip ko, sino ba yung little ones na sinasabi? Mga bata lang ba? Kasi yung mga bata, pag binigyan mo sila ng kabutihan, it means that you're not really expecting na may babalik sa'yo. Kasi bata yan eh. So meaning, pinaparating din na when you're doing an act of kindness without expecting
hindi yan makakalimutan ni Lord. And nakarecord pa yun sa kanya. Kasi nakikita niya ang lahat. So, sa pagtatapos po ng mensahe ko, tuwa na agad sila. Huwag po kayo mag-alala, wala pa. Okay? Nais ko po sana na maitanim natin sa ating isipan yung kahalagahan ng suporta para sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kasi hindi naman po lahat tinawag bilang mga speaker. Di ba po ba? Yung iba nga po takot magsalita sa unahan. Hindi rin po lahat ay tinawag bilang leader. Hindi po lahat ay tinawag sa pagpapastor. Hindi po lahat ay tinawag sa pagdiakonesa. Hindi po lahat ay itinawag para kumanta sa unahan. Pero kaya nga po inihalin tulad tayo sa katawan eh. Dahil meron tayong kanya-kanyang role sa kingdom of the Lord. Kasama dito syempre ay yung pagsusuporta sa mga disipulo ni Kristo. Bakit? Next po tayo. Next po. Wala na. Ayan. Because the kingdom of God advances not only through preaching, hindi lang po sa pagsasalita, but also through care, prayer, support, and hospitality. Okay? So, gusto ko po sana na matandaan po natin na suportahan din po natin ang ating mga workers. Okay? Kasi hindi po sila one-man act. Visitation sila, pastor lang. Prayer sila, pastor lang. Sasalita sila, pastor lang. Okay? Hindi po ganun. Suportahan din po rin natin ang mga leaders ng church. Kailangan po kayo, parte po kayo ng mission na ito. Ano po yung pinakahinihiling ngayon sa atin na pwede natin maibigay kahit in this moment. Okay? Paano tayo makakapagsuporta? Yung simpleng paglilinis dito, sa mga kalat na nakikita natin, hindi yung tayo agad tayo labas tapos yung pinag-inuman yung sito nandun ka sa fuse. Diba? And also, kahit sa pagsuporta financially para sa kuryente at tubig ng ating church na sa support, okay, ng pagsusuporta, yung care natin para sa mga kapatid natin sa pananampalataya. And also, the same thing goes to supporting each other. I want to remind everyone again, hindi po tayo nagpapalamangan sa mata ng Panginoon. Wala pong unahan sa langit. Okay? Kaya wag po tayo maghilaan. But, next po, but let us lift each other up, all in the glory of the Lord. Okay? We're not doing it dahil lang kaibigan natin sila. We're doing it kasi para sa Diyos yun. Okay? What we are doing for others, we are doing it for the Lord. And, mga kapatid, you are part of the mission. Ano po ba ulit yung Great Commission natin? Therefore, go and make disciples of all nations. Para lang po ba yan sa mga nag-evangelism? Para lang po ba yan sa mga nagsasalita? Para sa mga nag-share? Para lang po ba yan sa mga pastor, sa mga diakonesa? Para lang ba yan sa mga leaders? Para lang ba yung mission na to? Para lang ba sa mga kabataan o umaten sa ID? Hindi. Kasama ka doon. Hindi ka ni-left out ni Lord. Kasama ka doon sa mission eh. Dahil yung support ang inihahandog mo is helping the kingdom of Lord advance. And this is an assurance that your love and effort para sa kanila, para sa ating lahat, okay, will be greatly rewarded in things that you cannot imagine. Kasi nga, again, you are doing it for who? For the Lord. Kasi, when you welcome disciple of Christ, you welcome Christ.
And this is how God shows His love for us again by giving us the assurance. Hindi po ba napakasarap ng assurance, mga kapatid? He's giving